Sabi nila, mag-ingat daw tayo sa pananakit ng ibang tao. Dahil kung minsan may mga sakit at sugat na hindi hinihilom ng panahon. At may pagkakataon na tayo rin mismo ang sinisingil ng mga sugat na yon. Atin pong tunghayan ang ating tampok na kwento sa araw na to na talaga namang kagimbal-gimbal, kagilagilagid. Ganun ba yon? Anyways, atin na pong umpisahan ang ating tampok na kwento na pinadala sa atin ng ating tagapakinig na nagpapatago sa pangalang Roy. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga taong sadyang mababait. May mga taong kahit gaano mo pasaktan ay hinding-hindi man lalaban. Pero meron ding mga mababait na kapag nakanti, lalo na kapag puso nila ang iyong sinugatan, ay hinding-hindi matatahimik nang hindi nakagaganti. Dear Mama Mia, isang magandang araw sa inyong lahat. Nawa po ay maisipan ninyong isali ang aking kwento sa mga ini-airy niyo po sa inyong programa. Matagal ko na pong pinag-isipan na ipadala itong sarili kong kwento. Kaya lamang ilang beses din po akong na-discourage, Mama Mia. Ilang beses din po akong nag-isip kung karapat-dapat ba itong kwento ko na ma-share sa inyong mga tagapakinig. Hindi po kasi karaniwan ang aking kwento, Mama Mia. Hindi po ito tulad ng kwento ng iba na may happy ending. Ang kwento ko po, Mama Mia, ay isang kwentong mapanakit. Aaminin ko po na hindi po ako yung tipo ng taong nanganganti. Hindi po ako yung tipong nananakit ng iba. Pero kapag ako ay nasaktan, hindi rin po ako nagpapautang. Ako po'y humihingi talaga ng kabayaran. At yan ay hindi inaasahan ng isang babaeng dumating sa buhay ko. Ako po si Roy, Mama Mia, isang lalaking nabaliw sa pag-ibig. Isang lalaking nabaliw dahil binaliw ng babaeng kanyang sobrang minamahal. Isa po akong guro sa isang araling panlipunan na subject sa school. Sa edad ko pong 30, Mama Mia, ay masasabi ko pong payak at simple lamang ang aking pamumuhay. Meron po akong 3 mga nakakatandang mga kapatid. Pero pare-pareho po sila na may sarili na ring pamilya. Wala na po kaming mga magulang. 10 years old pa lamang ako nung lubusan akong naulila sa mga magulang. 8 years old ako nung mamatay sa car accident ang papa ko. 10 years old naman ako nung sumunod si mama dahil sa sakit niyang cancer. Mama Mia, mga kapatid ko na lang ang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Nagsumikap po talaga ako sa aking pag-aaral. Hindi dahil sa mataas ang pangarap ko, kundi dahil lagi akong pinaalalahanan ng aking mga nakatatandang kapatid na ayusin ko ang aking pag-aaral. Hindi raw naman talaga nila ako kargo, Mama Mia. Kaya lang ayaw naman nila na multuhin sila ng aming mga magulang kung hindi nila ako pinag-aral at inalagaan. Roy, ayusin mo yung pag-aaral mo ha. Kasi kapag tapos na yan, kanya-kanya na tayo ng buhay. Naaalala kong sabi ng mga kapatid ko noon. Ako naman, Mama Mia, ay wala naman po akong sama ng loob sa aking mga kapatid. Naiintindihan ko naman po na hindi nila ako kargo. Naiintindihan ko na hindi nila ako responsibilidad. Sadyang inako na lang nila ako nung mawala na nga ang aming mga magulang. Meron naman akong pensyon na natatanggap mula sa mga magulang ko pero hindi po sapat yun.
At alam ko po na kung walang gabay ng aking mga nakakatandang kapatid ay hindi po ako lumaking ganito. Kaya po nagsikap ako sa pag-aaral hanggang sa nakapagtapos na nga ako ng kolehiyo. Nung natapos ko na ang board exam ko at nakahanap na ako ng trabaho, ay nagsipag-asawa na ang mga kapatid ko. Matagal na po silang may kanya-kanyang mga relasyon. Pero napagkasunduan lang nila na tsaka lang sila mag-aasawa kapag ako ay nakapagtapos na. Ayos din naman ang usapan na yon ng mga kapatid ko, Mama Mia. Dahil nung ako ay nakapagtapos na at nakapasa na ng board exam, ay kanya-kanya na rin sila ng buhay. Ang isa kong kuya ay sumunod sa kanyang girlfriend dun sa Canada at dun sila nagpakasal. Ang isa ko namang ate ay pumunta sa probinsya at doon na nagsettle kasama ang kaniyang asawa. Ang bunso kong ate, Mama Mia, ay nagkipag-asawa na rin sa kanyang boyfriend at sa Maynila pa rin naman sila tumutuloy. Ako noon ay naghanap na rin ng sarili kong trabaho. Ako ang naiwan sa simple naming bahay. Sariling bahay kasi yon ng mga magulang ko na naipundar nila sa kanilang pagsusumikap. Kaya naman, Mama Mia, masasabi ko pong maayos na ang buhay ko. Agaran din naman akong natanggap bilang araling panlipunan teacher sa pampublikong paaralan dun sa aming lugar. Wala kasing maraming teacher sa mga panahon na yun, Mama Mia. Kaya naman agad din akong natanggap dahil sa pangangailangan nila ng guro. Bumili ako ng motor at nag-ipon ako ng pakonti-konti mula sa sahod ko. Tahimik lamang ako at kalmadong tao. Hindi rin ako pala barkada dahil siguro hindi ako nagkaroon ng mga barkada nung high school at college. Napaka-stricto kasi ng mga kapatid ko noon. Bawal na bawal ang magliwaliw pagkatapos ng klase. Kailangan uwi agad. Kaya sino ba naman ang magkakaroon noon ng kabarkada? Mama Mia, kahit na tahimik ang buhay ko, ay masasabi ko naman pong kontento ako. Ayos lang sa akin yung ganito. Nakakabili ako ng mga pangangailangan ko, nakakakain sa mga restaurant na gusto ko, at ang isa sa pinagmamalaki ko ay nakabili na nga ako ng motor. Nung nagkaroon na ako ng motor ay mas tumaas ang pangarap ko. Sabi ko, mag-iipon ako para magkaroon ng sarili kong kotse. Okay naman ang motor, Mama Mia, kaya lang hirap ka talaga lalo na kapag tag-ulan. Hindi ka po makakaalis basta-basta at makakauwi sa bahay niyo kapag malakas na malakas ang ulan. Hindi gaya kapag may kotse ka. Yun ang pinag-iipunan ko. Yun ang iniisip kong magiging goal ko. Pagdating naman sa buhay pag-ibig, nagkaroon rin naman ako ng girlfriends dati. Kaya lang siguro dahil sa sobra pa naming kabataan ay hindi rin nagtagal ang mga relasyon namin. Mabilis ding nanawa at mabilis ding naghiwalay. Kasi Mama Mia, kapag bata ka, lahat ata issue mo. Selos at kung ano-ano pa. Ang hindi ko alam, ang katahimikan pala ng buhay ko ay sisirain pala pagdating ng isang babae. Para po akong si Samson sa Biblia, Mama Mia, na nasira dahil lang sa babae. Isang babae na hindi ko na dapat pang pinansin at lalong hindi ko na dapat pang minahal. Nagsimula ang lahat sa isang seminar para sa mga public school teachers. Mama Mia, kasali po ako doon sa seminar na yun. At hindi ko akalain na kasali din pala siya. Doon ko pala siya unang masisilayan at unang makikilala. Itago natin siya sa pangalang Aryan. Si Aryan po, Mama Mia, ay palangiti. Sa kanyang mga ngiti ay halos lumiliwanag po ang paligid ko. Mabait siyang makipag-usap.
mahinhin kung magsalita. Magaan ang loob ko sa kanya. Isa siyang guro sa English, Mama Mia, at bagong pasok lamang siya sa paaralan sa kasunod naming lungsod. Malayo po ang kanyang pinanggalingan, pero sabi niya dito daw siya na-assign nung siya ay nagpa-rank. Kung tutuusin, Mama Mia, marami naman akong nakilala sa araw na yon. Siyempre, iba't ibang guro ang kasali doon sa seminar na yon. Marami akong nakadaupang palad, pero ewan ko, kakaiba ata si Aryan sa kanilang lahat. May sense po siyang kausap, at kapag ngumingiti po siya ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Iilan lang ang mga babaeng nakita kong ganon. Kahit nga mga artista, Mama Mia, hirap kang makakita ng mga babaeng kapag ngumiti ay pati mata ay nakangiti sa'yo. Kaya naman nakuha agad ni Aryan ang atensyon ko sa araw na nagkakilala kaming dalawa. Habang ang iba noon ay abalang-abala sa lecture, kami naman ni Aryan ay nagkukwentuhan. Pareho po kami ng mga hilig. Pareho kaming mahilig sa mga tula, mahilig sa mga pelikula at mahilig sa musika. Mama Mia, may mga pangarap din siya. Mga pangarap na kung tutuusin ay masasabi kong napakaganda naman talaga. Doon ko naisip na masarap palang mangarap. Bukod sa kotse ay nagkaroon ako ng pangarap noon. Ang mas makilala pa si Aryan at ang magkausap pa kaming dalawa. At syempre, nangangarap din ako noon na huwag matapos sa seminar na yon ang aming pagkakaibigan. Una ko siyang inihatid sa kanyang hotel. Malayo kasi ang hotel namin sa isa't isa, Mama Mia. Malayo rin kasi ang pinagganapan sa convention na yon. Sa Baguio pa po. Kami ay hindi taga roon. Si Aryan mas lalo pa. Pagkatapos ko siyang inihatid, Mama Mia, ay nag-exchange kami ng numero sa isa't isa. Pagkatapos noon ay magka-text na kaming dalawa. Hanggang sa huling araw ng convention na yon o seminar na yon, ay nag-usap kaming dalawa na bago pa ang uwian ay magkakape muna kami sa isang coffee shop na malapit lang doon sa kung saan ginanap ang aming seminar. Mama Mia, nung nagkakape na kami, ay dun ko mas lalong nakita ang maganda niyang ngiti. Napakahilig din pala niya sa kape, tulad ko. Nag-e-enjoy kaming dalawa na mag-explore ng iba't ibang mga flavors ng kape. At akalain mo yun, Mama Mia, dahil magkaiba kami ng flavor na binili, ay nagtikiman pa kami ng kape namin sa araw na yun. Hindi na lang din ako naasiwa dahil halata ko naman na komportable si Aryan na sumipsip dun sa straw ko sa kapeng in-order ko. O ikaw naman, tikman mo tong kape ko, sabi niya. Kaya naman, sinipsip ko na rin yung straw niya. Masarap, pero mas masarap ata itong akin eh. Oo nga, nagsisi tuloy ako ba't ito ang in-order ko. Gusto mo palit tayo? Tanong ko sa kanya. Ayos lang ba? Oo naman, walang problema. At sa araw din na yun, Mama Mia, ay hinawakan ko ang kamay niya at hindi na siya bumitaw. Buong araw kaming magkasama pagkatapos ng huli naming seminar. Hanggang sa balik na kami noon sa aming kanya-kanyang mga pinagtuturuan. Dahil Mama Mia, ang kaniyang pinagtuturuang eskwelahan ay kasunod lang ng lungsod namin, ay hindi po naging mahirap sa amin na magkita. Hindi po naging mahirap sa amin na magkasama. At dahil doon, Mama Mia, nag-umpisa na ang lihim naming ugnayan ni Aryan.
Siyempre lihim pa nung una, Mama Mia. Alangan naman agad-agad mong ipamalita sa mga co-teachers mo ang tungkol sa pag-ibig na natagpuan mo sa isang seminar. Siyempre hindi, di ba? Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko noon sa sarili ko, dedeskartihan ko si Aryan. Ipaparamdam ko sa kanya na gusto ko siya. Ipaparamdam ko sa kanya na siya ang hinahanap at hinihintay kong babae. Ako nga pala, Mama Mia, ay sa high school department nagtuturo. Samantalang elementarya naman ang paaralan na pinagtuturuan ni Aryan. Dahil sa malapit lang naman kung tutuusin ang school namin sa bawat isa dahil sa kasunod na lungsod lang, ay minomotor ko po araw-araw tuwing lunchtime papunta doon sa kanya para sabay kaming kumakain ng silog, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan na magkaibigan nga kami ni Aryan. Isang araw, Sabado noon, ay sinundo ko siya dun sa kanyang boarding house. May usapan kasi kami na mamamasyal dahil bibili kami ng regalo para sa aming Christmas party. Siyempre, Christmas party ng school nila at Christmas party din ng school namin. Habang nasa department store kami noon, Mama Mia, ay may tinuran sa akin si Aryan. Alam mo, may sorpresa ako sa'yo. Ano yun? Roy, sa susunod na school year, lilipat na ako dun sa school ninyo. Talaga? Ang school na pinagtuturuan ko, Mama Mia, ay iisang campus lang, ang elementarya at ang high school. Iisa, pero magkaiba naman ang principal. Talaga? Sigurado ka? Oo nga. Meron kasing isang teacher dun sa elementary sa inyo na gustong lumipat sa amin. Nag-message siya sa akin kung gusto ko raw bang lumipat. Nakita ko na pangalan yun ng school nyo, kaya pumayag na rin ako. Mama Mia, simula noon ay mas lalo pa akong natuwa. Mas lalo pa akong nakapagsabi sa sarili ko na eto na nga siguro ito. Kakaibang damdamin ang lumukob sa akin noon. Mula nung lumipat si Aryan dun sa school na pinagtuturuan ko, ay sabay na kaming kumakain sa silong ng faculty building. Palihim ang mga tinginan naming dalawa. Siyempre, hindi pwedeng mahalata ng iba naming mga co-teachers dahil alam ko na pagtatampulan kami ng tuksuhan. Sabi pa naman ni Aryan, Mama Mia, gusto niya raw na sikreto muna ang namamagitan sa aming dalawa. Yes po. Sinagot na ako ni Aryan bago pa man siya lumipat sa school namin. Ang palusot namin dati kung bakit lagi kaming magkakasabay na umuwi ay dahil magkalapit lang ang bahay ko at ang boarding house na inuupahan niya. Mama Mia, dahil mag-isa lang ako sa bahay, pumipirmi din si Aryan doon kapag wala pong pasok sa school. At syempre, Mama Mia, may nangyayari na po sa aming dalawa. Hindi ko plinano noon na makahanap agad ng karelasyon. Hindi ko plinano noon na makahanap ng isang babaeng makakatuwang ko agad sa buhay. Pero hindi ako nagreklamo nung si Aryan ang binigay sa akin ng tadhana. Masayang masaya ako, Mama Mia. Nagkaroon ng ibang plano ang mga pangarap ko. Inisip ko noon na bago ako magkakotse ay magpo-propose muna ako kay Aryan. Magpapakasal na muna kami. Total, ang mga kapatid ko naman na mismo ang nagsabi na yung bahay ng mga magulang namin ay sa akin na lang daw. Total, pare-pareho naman silang hindi gusto ang tumira dun sa lugar namin. Inisip ko noon na kumpleto at perpekto na ang lahat. Perpekto na dahil may Aryan na ako sa aking buhay. Isa na lang talaga ang kulang, ang magkasama kami sa habang panahon. Siyempre dahil bago-bago pa lang namin noon ni Aryan ay hindi ko muna siya minadali tungkol sa pagpapakasal.
Nagsasabi ako ng mga plano ko tungkol sa future family pero hindi po yung pushy masyado, Mama Mia, para wag siyang mabigla sa akin. Pero isang gabi, habang naglalakad kami sa University Avenue ay may sinabi siya sa akin. Isang bagay na naging simula ng mga bangungot sa buhay ko. Roy, Roy, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Wag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko, Roy, ha? Pero kasi, Roy, aamin na ako. May boyfriend ako. Nasa Dubai, isang engineer, si Anton. Tumigil ako sa paglalakad ko, Mama Mia. Kahit na pinagpapawisan na ako noon dahil matagal-tagal na rin kaming naglalakad, ay nanlamig po ang pakiramdam ko. Nanlamig ang mga pawis na lumalabas sa aking katawan. Hindi ako makakibo noon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hanggang sa bigla ko siyang tinanong, bakit mo ako pinatulan? Tanong ko. Nung lingunin ko siya ay agad niyang kinabig ang aking leeg sa isang halik, Mama Mia. Isang halik na mabagal, isang halik na banayad at isang halik na matagal. Mahaba, malalim ang halik na yon. Mama Mia, dahil sa halik na yon ay nawala po ang mga agam-agam sa dibdib ko. Dahil sa halik na yon, inilibing ko ang pagdududa sa sarili ko. Pinili ko pong maging bulag, Mama Mia. Alam kong hindi dapat, alam kong hindi tama. Hindi dapat ako nagpakabulag at hindi dapat ako nagpapakatanga. Pero ano bang magagawa ko? Marupok ako lalo na pagdating sa kanya. Marupok ang damdamin ko lalo na pagdating kay Aryan. Mama Mia, tuwing Biyernes ng gabi ay sa bahay ko po natutulog si Aryan. Para na kaming dalawa na mag-live-in kung tutuusin. Kapag weekends, wala kaming ibang mundo kundi ang bahay na yon. Friday ng gabi ay namimili na agad kami ng mga groceries para hindi na kami umalis pa at lumabas pa ng bahay. Sa loob ng 2 araw, Mama Mia, ay pinagsasawa namin ang aming mga sarili sa piling ng isa't isa. Ibang mundo namin. Para kaming naka-quarantine sa loob ng bahay ko. Doon lang kaming dalawa at bawat sulok ng bahay na yon ay bininyagan namin ng aming pagniniig at pag-iibigan. Mama Mia, itinuring ko po na aking pahinga si Aryan mula sa maingay at mainit na lungsod namin. Mula sa maingay na mga klasiko. Mula sa init ng ulo ko dahil sa sakit sa ulo ang iba kong mga estudyante. Si Aryan po ang naging liwanag sa mga araw kong punong-puno ng mga lesson plans, punong-puno ng mga pasaway na estudyante. Pero sa bawat sandaling masaya kami, Mama Mia, hindi ko po ipagkakaila na merong isang takot na pilit kumakatok sa aking utak. Isang takot na dapat ay hindi ko na hinahayaang kainin pa ako. Ang takot, Mama Mia, na baka isang araw ay bumalik yung boyfriend na sinasabi niya. Baka bumalik si Anton. Mama Mia, kahit na may posibilidad na mangyayari yon, ay pilit ko pong sinasabi sa sarili ko na mamahalin ko ng todo si Aryan. Ipapakita ko sa kanya na hinding-hindi tatabla sa akin si Anton. Na malayong-malayo siya lalo na pagdating sa pag-ibig. Ang totoo niyan, Mama Mia, nagganda utang-utang din ako sa loan para po mapagbigyan si Aryan sa mga nais niya. Hindi ko po gusto na makita niyang may mga bagay akong hindi kayang ibigay na naibibigay ni Anton. Gusto kong makita niya na nasa akin na ang lahat.
Gusto kong maisip niya na wala na siyang hahanapin pa kung ako ang kaniyang kasama. Sa tuwing Biyernes po ng gabi, yun po ang pinakamasayang araw ko hanggang sa Linggo ng gabi bago siya umuwi sa kaniyang boarding house. Magkaulayaw lamang kami. Minsan nga ay sarado lahat ng bintana at pintuan dahil hubot-hubad lang kaming naglalakad sa loob ng bahay. Mama Mia, masasabi ko po, nakasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa ni Aryan. Pero paano ba ako magpo-propose sa kanya kung meron naman palang Anton na nasa malayo? Inisip ko noon na sige, titiisin ko lamang ito. Pagkatapos siguro ng ilang buwan naming pagsasama, siguro naman ay magiging sigurado na sa akin si Aryan. Lahat po binigay ko. Lahat po sinakripisyo ko, Mama Mia. Hanggang sa isang araw, tumawag sa akin si Aryan at umiiyak. Isang mabigat na katotohanan ang sinabi niya sa akin. Isang katotohanan na matagal ko nang alam na posibleng mangyari pero binabaliwala ko lamang. Isang katotohanan na inisip ko noon na sana hindi na lang po mangyayari, na sana mawala na lang po ng bigla. Roy, pauwi na si Anton. Sa susunod na buwan ang uwi niya. Sabi niya, gusto na raw niyang bumuo ng pamilya kasama ako. Mama Mia, para pong may mga punyal na gumuguhit sa dibdib ko nung marinig ko ang mga sinabing yun ni Aryan. Siyempre, hindi ko pinarinig sa kanya sa kabilang linya ang pait na nararamdaman ko. Hindi ko pinarinig sa kanya ang mga saksak ng punyal sa dibdib ko. Ngumiti ako at pilit pinapasaya ang boses ko. Okay lang yun. Alam ko namang ako ang pipiliin mo eh. Sabi ko, Mama Mia. Sinabi ko yun sa kanya kahit na walang kasiguraduhan noon ang puso ko. Hindi ba dapat hindi na niya yun sinasabi sa akin? Dapat sinabi na lang niya sa akin na darating si Anton pero wag kang mag-alala, Roy, dahil ikaw naman ang pipiliin ko. Di ba dapat ganon, Mama Mia? Pero hindi po yun ang nangyari. Hindi po yun ang kanyang sinabi. Tahimik lamang siya sa kabilang linya nung sabihin ko na alam ko namang ako ang kanyang pipiliin. Nung wala nang umimik sa amin ay bigla siyang nagsalita. O sige, Roy, baba ko muna tong tawag dahil maglalaba pa ako, sabi niya. Mama Mia, alam ko na. Sa mga sagutan niyang yon, sa pinapakita niya sa akin, alam kong hindi totoo ang sinasabi kong ako ang pipiliin niya. Alam kong hindi na siya naguguluhan. Dahil alam ko, nakapili na po siya. Mama Mia, sa bawat araw na lumipas pagkatapos niyang sabihin sa akin ang pagbabalik ni Anton ay sinulit ko talaga. Kung ano-ano na ang ginawa ko. Mama Mia, nag-aral pa talaga ako kung paano magpaligaya ng babae. Kung hindi lang sana bawal, baka nagpalagay na rin ako ng bulitas sa aking dila. Nagpalagay nga ako dun sa ari ko, Mama Mia, dahil ang sabi nila kapag meron ka raw nun, mababaliw sa'yo ang babae. Nagpalagay ako kahit na masakit. Masakit na masakit yung paglalagay noon. Pero tiniis ko. At nung nandun na nga yun, Mama Mia, kahit medyo may sugat pa ay ginamit ko na kaagad. Pinaligaya ko na kaagad ang babaeng mahal ko. Pinaligaya ko na kaagad si Aryan. Halos sumigaw siya noon na tawagin na lahat ng santong kilala niya nung may nangyari sa amin sa unang pagkakataon na may nakalagay ng bulitas sa aking pag-aari. Halos sumigaw siya, Mama Mia. At kitang-kita ko naman sa mukha niya na nasatisfied ko siya.
Natuwa ako noon dahil nagkaroon ako ng pag-asa lalo pat halos araw-araw noon, Mama Mia, ay humihingi ng 1 oras itong si Aryan na makasama ako. Halos araw-araw noon kahit sa boarding house niya ay may nangyayari sa amin, liban na lamang kapag nagkakaroon siya ng menstruation. Inisip ko noon, Mama Mia, bubuntisin ko na lang si Aryan para wala na siyang kawala pa. Pero paano ko siya mabubuntis kung siya mismo ay nag-iingat sa sarili niya? May iniinom po siyang contraceptive pills, Mama Mia. Kaya hindi ko siya mabuntis-buntis. Hanggang dumating si Anton. 1 linggo bago mag-Disyembre, Mama Mia. Kahit pa ginawa ko ang lahat at pinaligaya ko ng husto si Aryan sa kama, ay hindi pa rin napigilan nito ang pagdating ni Anton. Makisig siya, mabait, marunong makisama. Wala kang mahanap na mali sa kanya. Alam ko yon, Mama Mia, dahil nagpunta siya sa eskwelahan. May bitbit siyang pagkain at mga bulaklak. Bulaklak para kay Aryan at pagkain para sa lahat. Kinausap pa niya ang principal, Mama Mia. Nagpakitang gilas. Nilibre pa niya ang lahat ng mga co-teachers ko at co-teachers ni Aryan kinagabihan sa isa pong dinner at sa isang karaoke night. Lahat ng tao aliw na aliw sa kanya. Lahat ng tao sinasabing napakaswerte ni Aryan dahil meron siyang isang katulad ni Anton. Napakawiling noon ni Anton na makipagkaibigan sa amin dahil gusto niya raw nakilalanin ang mga taong nakapaligid sa kanyang girlfriend. Lahat ng co-teachers ko gustong-gusto siya. Lahat, syempre, maliban sa akin. Maliban sa akin dahil mula nung dumating siya, Mama Mia, ay selos na selos ako. Lalo na kapag inaakbayan niya si Aryan. Lalo na kapag hinahalikan niya ito sa pisngi at sa noo sa harap naming lahat. Hindi ko mapigilan noon na tumingin ng masama sa kanila. Nakikita ako rin ang mga tingin ni Aryan sa akin na para bang nagsasabing maghunos dili ako. Na para bang nagsasabi na wag akong magpapahalata sa harap ng maraming tao. Mama Mia, mula noon ay hindi ko na makausap pa si Aryan ng maayos. Mula nung dumating po si Anton ay lagi na lang po siyang abala. Lagi na lang po siyang may dahilan. Wala na ang mga lambing namin na palihim naming pinaparamdam sa isa't isa kahit pa may mga tao sa paligid. Wala na ang mga halik namin sa loob ng CR, sa gilid ng faculty room, sa kung saan pang walang makakakita sa amin. Wala na ang palihim na haplusan ng mga kamay kapag walang nakatingin. Wala na ang ganon, Mama Mia. Inintindi ko siya dahil ang sabi niya bago dumating si Anton ay baka mabisi lang siya ng ilang sandali. Pero baka mahanapan niya ako ng oras. Tinetext ko siya, Mama Mia, pero hindi siya nagre-reply. Tinatawagan ko siya pero laging busy ang linya niya. Hindi ko alam kung naka-block ba ako o naka-call forwarding siya sa akin. Ilang linggo akong nagtiis. Ilang linggo akong halos hindi makatulog sa kakaisip kung ano nang nangyayari kay Aryan. Alam mo ba, Mama Mia, na sa tuwing naiisip ko na magkatabi sila ni Anton, na magkaniig sila, ay nagagalit ako. Minsan, hindi ko sinasadya na natatapon ko ang basong hawak ko o kahit ano pa ang hawak ko kapag naiisip ko ang bagay na yon. Ano kayang ginagawa nila ngayon? Nagpapaligaya kaya silang dalawa sa ibabaw ng kama? Nagpapaligaya kaya sila sa isa't isa? Lagi kong tinatanong noon, napapaligaya din kaya ni Anton si Aryan gaya ng pagpapaligaya ko dito? Napapasigaw kaya niya si Aryan sa sobrang kiliti at sarap? Mama Mia, halos mabaliw-baliw-baliw ako noon sa kakaisip kay Aryan. Sa kakaisip sa kung ano nang ginagawa nilang dalawa habang walang nakatingin.
Inisip ko noon, ano kayang mangyayari sa aming dalawa. Mahigit 1 linggo ang lumipas. Isang gabi, habang nag-iisip ako kung tatawagan ko ba siya ulit, ay may natanggap akong text mula sa kanya. Mama Mia, mag-change na sana ako noon ng SIM card dahil bumili ako ng bago para hindi kilala ni Aryan yung numero para sagutin niya. Bago ko pa matanggal yung SIM card sa cellphone ko at bago ko pa mapatay ang cellphone ko, Mama Mia, ay natanggap ko ang text na mula kay Aryan. Roy, patawarin mo ko. Kailangan ko nang ayusin ang buhay ko, Roy. Sorry kung nadamay ka sa gulo ng buhay ko at pag-iisip ko. Mahal kita, Roy, pero mahal ko rin si Anton. At na-realize kong mas mahal ko siya kesa sa'yo. Please, intindihin mo ko. Please, kalimutan mo na ako, Roy. Hangad ko na maging maligaya ka at matagpuan mo na ang babaeng para sa'yo. Nung mabasa ko yun, Mama Mia, ay nagwala ako kung ano-ano ang mga pinagtatatapon kong gamit. Tinanggal ko ang SIM card ko pagkatapos ay pinalit noon ang bago kong biling SIM card. Dinayal ko ang numero ni Aryan. Nagring ito. Nung sumagot siya sa kabilang linya, Mama Mia, kakaumpisa ko palang magsalita ay agad na niyang pinatay ang tawag ko. Tinawagan ko siya ulit pero cannot be reached na. Sobra akong nagwala noon sa sobrang galit. Pumunta ako sa boarding house ni Aryan pero wala siya doon. Ang sabi nung kanyang katabing kwarto, Mama Mia, ay umalis daw si Aryan dahil sinundo raw ito ng fiancé niya. Mas lalo akong nagalit. Dumaan ako sa convenience store at bumili ako ng mga maiinom. Naglasing ako, Mama Mia. Sobrang kalasingan na kinabukasan hindi na ako nakapasok sa trabaho. 1 linggo akong hindi pumasok noon sa eskwela. Nag-text na lamang ako sa aming principal at sinabi kong umuwi ako sa probinsya ng ate ko dahil may emergency ito. Kahit na nasa bahay lang naman ako. Nakamukmok, Mama Mia, at umiinom ng alak. Ilang alak na rin ang naubos ko. Hindi po beer kundi mga hard. Bagay na hindi ko naman iniinom dati dahil ayaw ko nung lasa. Pero kahit ayaw ko, Mama Mia, ay ininom ko yon. Sa pag-asang baka malunod ng pait ng alak ang pait ng nararamdaman ko. Inisip ko noon, sana nga lunurin ng alak na to ang sakit sa puso ko. Ang sakit-sakit ng ginawa ni Aryan sa akin. Ang sakit-sakit na iniwanan niya ako. Pinagpalit niya ako ng basta-basta sa isang taong matagal namang nawala sa tabi niya. Ginawa ko naman ang lahat. Nagpalagay pa nga ako ng mga bagay sa ari ko para lang mapaligaya siya. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko ay hindi ako nakaramdam ng gutom, Mama Mia. Hindi ako kumakain noon. Hindi rin ako nakakaamoy ng sarili ko. Halos hindi na nga ako maghugas. Hindi rin ako naliligo. Ilang ulit kong binasa ang huling mensahe niya sa akin. Habang nilalamon ako noon ng galit at pait, pati na rin ng mga tanong. Bakit siya? Bakit siya at bakit hindi ako? Ako ang kasama mo tuwing gabi. Ako ang nagmahal sa'yo kahit alam kong bawal. Ako ang nagpaligaya sa'yo sa mga gabing nag-iinit ka at nag-aantay ng magpapaligaya sa iyong katawan. Ako ang nandyan at nakikinig sa mga kwento mo, sa mga frustrations mo. Kapag nagkasakit ka, ako ang nandyan at nag-aalaga sa'yo. Bakit kailangan siya pa? Paulit-ulit-ulit kong tinatanong ang mga tanong na yon sa utak ko, Mama Mia. Hanggang isang araw, tinawagan ako ng ate ko. Sabi niya, nasa lungsod daw siya. Magkita raw kaming dalawa sa mall dahil may bibilhin lang daw siya at aalis din kaagad. Ayaw ko pa sana na sumama sa ate ko.
Ayaw ko pa sanang magpakita sa kanya dahil sa estado ng itsura ng katawan ko pati na rin ng mukha ko. Pero hindi tumatanggap ang ate ko ng no for an answer. Sabi niya kailangan daw naming magkita dahil matagal na kaming hindi nagkikita dalawa. Kung hindi daw ay siya na lang ang pupunta sa bahay. Tinignan ko ang estado ng bahay namin. Ang gulo-gulo. Ang dumi-dumi. Ang daming kalat sa kung saan-saan. Nagkalat din ang mga bote ng pinag-inuman kong alak. Pati na rin ang mga basag na bote at basag na baso dahil kapag nalalasing ako ay mas lalong nagiinit ang ulo ko at nagtatapon ako ng kahit na ano. Kaya naman napilitan ako noon, Mama Mia. Napilitan akong bumangon at saka naligo. Dumaan muna ako sa barbershop at nagpagupit at nagpatanggal na rin ng bigote. Dahil alam ko na maraming itatanong sa akin ng ate ko kapag nakita niya ako sa ganong estado at itsura. Ayokong sumagot ng kung anumang tanong kaya naman inayos ko na lang ang sarili ko. Habang nasa mall kami ay nagkita nga kami ni ate at nananghalian. Kung ano-anong mga tinanong niya na hindi man lang pumapasok sa utak ko. Wala akong kagana-gana noon. May sakit ka ba, Roy? Bakit wala ka yatang gana? Sabi ng ate ko. Wala, may problema lang sa trabaho. Nako, wag kang masyadong magpakasubsob sa trabaho ha. Alam mo, sabi ng kapitbahay natin, kay kuya, meron ka rong dinadalang babae dun sa bahay. May girlfriend ka na ba? Mag-aasawa na ba ang bunso namin? Nanumbalik sa isipan ko noon ang mukha ni Aryan dahil sa sinabi ng ate. De, wala na kami nun. Hiwalay na kami. Ganun ba? Ba't naman ang bilis? Naku naman, baka hindi ka naglilinis ng bahay ha? Kaya na-turn off sa'yo yung babae. De, wala ate. Ate, pwede bang bilisan na natin to? Kasi gusto ko nang magpahinga eh. Masama ang pakiramdam ko. Okay, sige. Bilisan mo na ang pagkain dyan. At pagkatapos, pwede ka nang umuwi dahil nabili ko na rin naman ang gusto ko. At susunduin na lang ako dito ng bayaw mo. Mama Mia, pagkatapos kumain ay lumabas na ako sa restaurant ng mall at naglakad-lakad. Pero hindi ko naman akalain, Mama Mia, na sa lahat ng tao nakakilala ko na pwede kong makita doon sa mall, ay ang tao pa talagang labis na nanakit sa puso ko. Nakita ko si Aryan. Silang dalawa ni Anton actually na magkasama sa mall, Mama Mia. Tawa ng tawa noon si Aryan habang nakasandal siya kay Anton. Meron din silang mga kasama na sa tingin ko ay baka pamilya nila o baka naman ay kanilang mga kaibigan. Kitang-kita ko na habang ako ay umiiyak, habang ako ay nagluluksa sa sinapit ng aming pagmamahalan, si Aryan naman, Mama Mia, ay nagpapakasaya na para bang walang nangyari. Nagpapakasaya sa piling ng lalaking yon. Gusto kong lumapit sa kanila, pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong wala rin namang mangyayaring maganda kapag lumapit ako sa kanila. Mama Mia, habang pinagmamasdan ko sila mula sa malayo, ay dun ako nakaramdam ng isang bagay na hindi ko pa kailanman naramdaman noon. Hindi lang po galit, kundi sobra-sobrang puot. Para po itong tubig na kumukulo na isinalang sa kalan. At parang nais kumuwala ng puot na yon. Nais na maghigante, Mama Mia. Nais na pagbayarin ang mga taong nanakit sa akin. Sa loob ng 1 linggo, mula nung makita ko nga si Aryan at si Anton sa mall, ay pinag-aralan ko ang galaw nila, Mama Mia. Bumalik na rin kasi noon sa pagtatrabaho si Aryan. Ako rin naman ay bumalik na rin dahil ayoko namang masuspinde sa trabaho. At isa pa, kailangan ko yun para sa plano ko. Kailangan kong maramdaman na
makakaganti ako sa kanila, Mama Mia. Noong bumalik ako sa trabaho at nakita ako si Aryan, ay parang na-awkward siya nung magkasalubong kaming dalawa. Tumango lamang ako sa kanya at matipid ng ngumiti na animoy wala talaga kaming mga pinagsamahan. Nagulat naman siya sa naging reaction ko. Nagulat siya dahil siguro akala niya ay magmumukmuk ako at mag-iiyak sa kanyang ginawa. Pinakita ako sa kanyang ayos lang ako, Mama Mia. Siyempre, inayos ko ang itsura ko at ang sarili ko. Nakikipagbiruan ako sa mga co-teachers ko kapag nasa loob ako ng eskwelahan. Pero Mama Mia, huwag po kayong magpapalinlang. Dahil sa loob-loob ko noon kahit na tumatawa at ngumingiti ako, ay nabubuo na ang matinding puot sa dibdib ko. Isang puot na anumang oras ay maaari nang sumabog. Mama Mia, pagkatapos ng klase ay sinusundo agad si Aryan ni Anton. Palihim ko po silang sinusundan. Ang ginawa ko po noon, Mama Mia, ay nagdadala po ako ng mga pamalit na damit. Yung mga damit talaga na hindi alam ni Aryan na mga damit ko. Oo, bumili ako ng mga bagong damit at binenta ko rin ang akin pong motor. Bumili ako ng bagong motor. Hindi ko yun dinadala sa loob ng paaralan. Nagbabayad na lamang ako ng parking sa isang tindahan malapit sa school. Para hindi malaman ni Aryan na motor ko yon. Pati helmet, Mama Mia, pinalitan ko. Pati relos, pinalitan ko rin. Para hindi ako makilala ni Aryan kapag sinusundan ko na silang dalawa ng lalaki niya. Yes po, opo. Sinusundan ko po sila sa bawat galaw nila, Mama Mia, para malaman ko kung saan ang kanilang punta. Hindi ko po nababasa ang mga galawan nila tuwing weekdays. Minsan kasi pumupunta sila sa boarding house ni Aryan. Minsan naman sa kung saan saang restaurant. Kaya sa weekend na lang, Mama Mia. Alam mo bang tuwing Biyernes ay halos hindi ako natutulog. Nag-aabang po ako noon, Mama Mia, sa labas ng boarding house ni Aryan. Nag-aabang ako kapag lumabas sila at sinusundan ko sila kung saan sila nagpupunta. Ang helmet ko ay sinigurado ko ring dark para hindi makita na ako yon. Lagi rin akong nakasuot ng jacket, Mama Mia. Malaking jacket para hindi mahalata ang figura ng aking katawan. At nalaman ko, Mama Mia, na tuwing weekend ay nagsasama silang dalawa sa isang low-rise condo. Laging alas 7 ng gabi ang dating nila sa condo na yon. Ilang linggo ko rin po yung pinag-aralan. Ilang linggo ko rin po yung pinagmamasdan at syempre binabasa ang bawat galaw nila, Mama Mia. At palaging si Aryan ang nauunang bumaba sa kotse para bumili ng pagkain sa tapat. Laging ganon sa loob ng 4 na linggong pagmamasid at pagmamatsyag ko sa kanila. Basang-basa ko na ang lahat ng kanilang mga galaw. At sa gabing yun, Mama Mia, sa gabing yun, March, hindi ko talaga malilimutan yon. Umaambon. Madilim ang langit. Bitbit ko ang isang matalim at mahabang kutsilyo na nasa loob ng backpack ko. Kumakabog noon ang dibdib ko, Mama Mia. Hindi dahil sa ako ay natatakot. Dahil ang nasa isip ko nung mga panahon na yon, ako po ang biktima. Pagbabayarin ko sila sa kasalanang ginawa nila sa akin. Pumasok ako sa building habang palabas si Aryan. Hindi niya ako napansin dahil nga sa nag-disguise ako nung mga panahon na yon. Makapal at malaking jacket. Tapos, Mama Mia, may cap pa ako sa ulo. Umakyat ako sa 3rd floor sa kung saan ang
condo unit na kanilang pinagsasamahan. Pinindot ko ang doorbell sa unit na yon. Si Anton ang nagbukas ng pinto. Nagulat siya, Mama Mia. Roy, anong ginagawa mo dito? Gulat na gulat niyang tanong. Nandito ako para kay Aryan. Gusto ko lang sana siyang makausap. Roy, tsaka na lang siguro. Alam mo naman. At bago pa matapos ang kanyang sasabihin sa akin, Mama Mia, ay pinagsasasaksak ko na siya. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Sumigaw si Aryan mula sa hallway, Mama Mia. Hindi pa kasi kami nakapasok noon sa loob ng unit nila. Kitang-kita niya ang mga pangyayari. Tumakbo siya palapit sa amin. Nakita niya akong punong-puno ng dugo. Nakapatong kay Anton na wala ng malay sa pagkakataon na yon. Roy! Roy, anong ginagawa mo? Hysterical niyang sigaw sa akin nung mga panahon na yon. Mama Mia, hindi po ako tumakas. Umiiyak noon si Aryan na tumatawag ng tulong. Tumawag ka ng doktor, tumawag ka ng ambulansya, sabi niya sa akin, pero hindi ko ginawa. Pinagmasdan ko lang siya, Mama Mia. Hanggang sa may isang gwardyang umakyat sa taas. Siguro narinig niya ang pagsisisigaw ni Aryan kaya niya ito sinundan. Nung makita ng gwardya ang itsura noon ni Anton ay tumawag na ito ng ambulansya. Samantalang ako noon, Mama Mia, ay hindi po ako umalis. Matiim ko lang na tinitigan noon si Aryan na umiiyak, nasasaktan at halos mamatay-matay na sa kakasigaw. Hindi ko alam pero hindi po satisfaction ang naramdaman ko nung nakita ko siyang nasasaktan, Mama Mia. Mahirap man pong paniwalaan pero nasasaktan po ako habang nakikita kong nasasaktan noon si Aryan. Gaya ng sabi ko, hindi po ako tumakas. Hinayaan kong may dumating na mga pulis. At nung dumating na nga ang mga pulis, Mama Mia, at agad akong itinuro ni Aryan bilang may gawa noon kay Anton, ay naglabas agad sila ng posas. Nung naglabas na sila ng posas, ay binigay at inabot ko na ang aking mga kamay. Hinayaan ko silang lagyan ng posas ang mga kamay ko. Wala na kasi akong lakas noon, Mama Mia. Wala na kasi akong dahilan para maging malakas pa. Sa gabi kasi na yun ay kitang-kita ko po ang pagmamahal na nararamdaman ni Aryan para kay Anton. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata na galit siya sa akin. Muhi na muhi siya sa akin sa mga ginawa ko sa lalaking pakakasalan niya. Kaya yun, bagsak ang balikat ko at nawalan ako ng lakas. Agad akong dinala ng mga pulis sa presinto. Agad akong ikinulong sa salang pagpatay, Mama Mia. 1st degree murder. Wala pong piyansa yon, kaya nakulong agad ako. Makalipas ang ilang mga linggo sa kulungan, Mama Mia, ay humarap na ako sa korte. Nagsampa ng kaso sa akin si Aryan. Si Aryan, Mama Mia. Si Aryan ang humarap sa akin sa korte. Walang luha ang kanyang mga mata. Walang galit, Mama Mia, pero punong-puno ng paninisi. Si Roy, ang akusado po, sabi niya. Mahal ko siya noon. Oo, totoong nagkaroon kami ng relasyon. Totoong nagkaroon kami ng ugnayan. Habang ang boyfriend ko ay nasa Dubai. Pero nakipaghiwalay po ako sa kanya nung bumalik na po ang boyfriend ko.
Dahil mas pinipili ko ang boyfriend kong si Anton. Dahil siya ang mas mahal ko. Pero si Roy po hindi po siya marunong tumanggap ng kanyang pagkatalo. At dahil doon sinira niya ang buhay ko. Mama Mia, nahatulan po ako. Nahatulan ako dahil sa pagpatay ko kay Anton. Hindi rin kasi ako humindi. Agad kong inamin yun, Mama Mia. Hanggang sa hinatulan ako ng 20 taon na pagkakakulong. Lumipas ang 11 taon, Mama Mia, na ako ay nakakulong, ay araw-araw ko pong naririnig ang boses ni Aryan. Ang boses niya nung nasa korte kami at magkaharap sa kasong pagpatay na ginawa ko kay Anton. Araw-araw ko ring nakikita ang mga mata ni Anton habang unti-unting nawawala ang buhay sa kanya. Oo nga pala, Mama Mia. Nakalimutan ko nga palang sabihin na bago dumating ang ambulansya ay wala na pong buhay si Anton. Bago pa ako maisakay sa police patrol car nung gabing yon, ay tuluyan na pong binawian ng buhay ang lalaking pinili ng babaeng aking minamahal. Mama Mia, may mga gabi pong gustong-gusto ko na noong tapusin ang buhay ko. May mga gabi noon na gustong-gusto ko nang wag nang gumising kinabukasan. Pero hindi ko magawa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, dahil siguro sa masunurin ako sa loob ng selda, ay nabigyan po ako ng parol. Ayokong lumabas noon pero wala po akong magagawa. Nung lumabas ako ay sumundo sa akin ang mga kapatid ko. Kompleto sila, Mama Mia. Nag-iiyakan. Akala ko noon ay hindi ako mahal ng mga kapatid ko pero hindi pala. Mahal pala nila ako. Akala ko noon ay napipilitan lang silang alagaan ako pero hindi pala. Dahil ginagawa pala nila ang lahat ng bagay na yon kasi yun ang gusto nila. Niyakap nila ako na para bang hindi ako nagdala ng kahihiyan sa aming apelyido. Tutulungan ka namin ha. Tutulungan ka namin na magbagong buhay. Kami nang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala, magtatayo tayo ng negosyo dahil alam namin na mahihirapan kang makahanap ng panibagong trabaho. Sabi ng mga kapatid ko. Mama Mia, nung makabalik ako ng bahay, ay nagbalik sa alaala ko ang mga tawanan naming dalawa doon ni Aryan. Ang mga gabing halos hindi kami natutulog na magkahinang ang aming mga katawan. Pero pagkatapos ng mga masasayang alaala na yon, ay pumalit ang mga masasakit na alaala sa puso ko. Siguro, Mama Mia, ang tunay na parusa ay ang mabuhay ka araw-araw na alam mong ikaw ang pumatay. Hindi lang ng tao, kundi ng sarili mong kaluluwa. Pati na rin ng kaligayahan ng babaeng iyong sinasamba. Mama Mia, nung nasa bahay na ako 3 araw pa lamang ay may isang co-teacher ko na dumalaw sa akin. Naging close po kami nung mga panahon na hindi ko pa kilala si Aryan. Matanda po siya sa akin at naging nanay-nanayan ko po siya. Siya ang nagbalita sa akin na 2 taon na palang nakakaraan mula nung pumanaw si Aryan. Hindi na raw pala ito nakapag-asawa, Mama Mia, dahil nagkaroon po ito ng sakit na cancer gaya ng sakit na ikinamatay ng aking ina. Hindi ko na muling nakausap pa ang babaeng minahal ko ng todo. Dahil wala na siya. Kinabukasan pagkatapos noon ay dumalaw ako sa puntod niya. Kinausap ko siya, Mama Mia. Aryan,
Aryan, kung sakaling naririnig mo ito, patawarin mo ko. Patawad, Aryan, dahil minahal kita ng sobra. Patawad dahil sa baliw na pag-ibig na yon ay sinira ko ang lahat-lahat. At patawad. Patawad dahil sinaktan kita nung pinatay ko ang taong mas mahal mo kaysa sa akin. Akala ko noon habang pinaplano ko po ang aking pagganti, Mama Mia, akala ko ay magiging masaya ako pagkatapos. At akala ko matatahimik ako kapag naiparamdam ko na sa kanila ang sakit na pinaramdam nila sa akin. Pero hindi pala. Wala palang katahimikan, lalo na kung gumawa ka ng matinding krimen. Laging bumabalik sa isip ko, Mama Mia, paano kaya kung hindi ko ginawa yon? Paano kaya kung hindi ko sinaksak at hindi ko pinatay si Anton? Naging maayos kaya ang buhay ko? Nagkatuluyan kaya silang dalawa? Nakahanap kaya ako ng babaeng magmamahal sa akin at nagkaroon kaya ako ng masayang pamilya? Pero wala nang magagawa ang mga tanong na yon. Nangyari na ang mga bagay-bagay at hindi ko na mapigil yon dahil wala nang katapusan ng pasakit dito sa puso ko. Sa ngayon, Mama Mia, ay may mga nagbabantay pa rin sa akin dahil nakaparol pa po ako. Pero kahit na ibalik nila ako sa kulungan, ay wala naman din na akong pakialam. Malaya na nga ako, oo. Pero hindi pa rin malaya ang puso at isip ko. Gabi-gabi pa rin akong binabangungot sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Naisipan ko pong sumulat sa inyo, Mama Mia, dahil kayo po ang kasakasama ko ngayon sa araw-araw. Nagtayo kasi ng tindahan at talyer ang mga kapatid ko at ako ang tumatao doon. Sabi nila para sa akin daw yun, para meron akong hanap buhay kong sarili. At kayo po ang libangan ko sa tuwing wala pa po akong customer. Kapag gabi na, Mama Mia, at naiisip kong tapusin ang sarili ko, ay nakikinig lamang ako ng mga kwento mo. Nawa po ay makapagbigay ng leksyon itong kwento ko. Alam kong hindi ito makakapagbigay ng inspirasyon sa iba, pero sana kahit leksyon man lamang ay maibahagi ko sa kanila. Para dun sa mga taong napakahilig maglaro ng damdamin, sana po ay mag-isip kayo bago paglaruan ang damdamin ng isang tao. Hindi nyo kasi alam kung gaano kasakit ang inyong idudulot sa kanilang buong pagkatao kapag nalaman nilang sila ay inyong niloloko. Hindi nyo kasi alam kung gaano kasakit ang mapaglaruan. At kung minsan may mga kataong katulad ko na hindi marunong magdala ng sakit, na pumapaling sa masama para lang kahit konti makaramdam sila na nakaganti sila sa mga taong nanakit sa kanila. At para sa mga tao na katulad ko, nawa po ngayon pa lang ay magpatingin na kayo. At sana bago kayo pumasok sa isang relasyon, alam nyo na kayo ang talo, sana mag-isip kayo ng maraming beses. Kung handa ba kayong masira ang buhay ninyo at ang buhay ng pamilya ninyo sa inyong papasukin. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat ulit. Roy. Grabe naman, crime of passion. Yan ang tawag dyan, ano? Yung bang krimen dahil sa sobrang nararamdaman. Ako naman. May mga tao talaga siguro na humahantong sa mga ganong uri ng desisyon. Humahantong sa mga ganong uri ng bagay dahil sila ay sobrang nasaktan. Aaminin ko na naiintindihan ko dun sa part na kapag nasaktan ka ng sobra ay parang naiisip mong gumanti. Kasi tingin mo kapag nakaganti ka, nakabawi ka na rin sa mga taong nanakit sa'yo. Sa tingin mo kapag nakaganti ka ay aalwan ang nararamdaman mo, pero hindi po yun totoo. Kahit kasi nakaganti ka, nako naman,
babalik at babalik pa rin yun sa'yo. At wala talagang magandang naidudulot ang mga paghihiganti, lalo na kung gumagawa ka ng krimen para sa paghihiganti na yon. May mga paghihiganti namang subtle-subtle lang, wag naman ganun. Yun bang yung toothbrush niya, i-toothbrush mo sa inidoro na may dumi mo, ganon. Mga ganong kasing paghihiganti lang. Yung mamay-mikrobyo lang siya. Charot lang. Hindi ko po hindi ko po ini-encourage ang paghiganti. Joke lang po yun. Para mapagaan ang inyong mga loob dahil alam kong medyo mabigat ang naging kwento natin sa araw na ito. Maraming salamat, Roy, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Nawa ay makapagpatawad ka na dyan sa puso mo para naman magkaroon ka na rin ng katahimikan. Alam kong hindi madali pero patawarin mo at subukan mong patawarin ang iyong sarili. Dahil sa paraan lamang na yon, dun mo lang matatamasa ang tunay na katahimikan na matagal mo nang inaasam. At wag ka nang manirahan sa mga what ifs. Wag ka nang manirahan sa what if hindi mo ginawa yun, maganda pa rin ba ang buhay mo? Kasi wala rin namang mangyayari dahil isang katotohanan ang mananatili. Hindi mo maibabalik sa dati ang lahat. Hindi mo maaayos sa dati ang mga nasira. Kaya ayusin mo na lang ang sarili mo. Maraming salamat sa iyong malaking pagtitiwala dito sa ating programa dahil nagawa mo talagang ibahagi itong napaka-controversial naman talaga na kwento ng iyong buhay. Nako, sa mga nakikinig ngayon, naway wag niyong pamarisan itong si Roy at si Aryan, ha? Kawawa naman si Anton dahil naging biktima siya ng mga maling desisyon ninyong dalawa ni Aryan. Oo, sobrang pagkakamali talaga ang mga nagawa ninyo at si Anton ang naging biktima noon. Sana wala na pong maging biktima ang mga mapanlinlang na puso. Charot lang. Anyways, please like and share this video po. Nako, ibahagi niyo po ito sa iba dahil alam kong merong maraming matututunan ang lahat ng tao dito sa ating kwento ngayong araw. At syempre, nako naman, please subscribe ka na. Charot lang. Please do subscribe to our channel. Maawa naman kayo sa atin. Oo, mag-subscribe na po kayo. Click nyo na lang din ang notification bell kapag nakapag-subscribe na para naman araw-araw kayong naa-update kung meron tayong bagong upload. At syempre, sinusubukan at pinaghihirapan po natin na makapag-upload tayo sa araw-araw para naman, diba? Meron kayong aabangan at meron kayong hihintayin na kwento. Kagaya ng mga katulad ni Roy na ang kwento natin ay naging paraan niya para wag tuluyang kitlin ang kanyang sariling buhay. Natutuwa naman ako na meron pala akong naliligtas na tao nitong ating programa. Kaya po, please subscribe. At syempre, kung may sarili ka ring kwento, please mag-share na rin kayo ng inyong mga kwento. Mag-email lamang po kayo, mamamia.cdo317@gmail.com. At bago tayo umalis, hello muna ako sa ating mga suki. Hi kay Grace Papolonias, maraming salamat sa pakikinig. Julie Ann Ramilo, thank you very much. Reynaldo De Vera, maraming salamat. Rosana Crisostomo, hello po sa inyo. Julieta Estralobio, hi! Maraming thank you. Hello din ako kay Angelita Villapuerte. Jean8864, have a nice day too. Ay ako kay Ella Bakuli. Kay Maria Elena Abe, maraming salamat. Gail Easy, thank you very much for dropping by. Hello din po ako kay Christina Season, LV Labot, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Hi din ako kay Leonor de la Cruz. Hello rin ako kay Richie Villapane, Ed Santos, maraming salamat. Charlene Kibenko, hello sa'yo. Melen Grace Takna, maraming salamat. Kim Seika, hello sa'yo. Ay din ako kay Honesty Ablao. Honesty,
If you still love me. Honestly ba yun? Honesty. Hi kay Furiza Tagwiwalo. Maraming salamat. Hello din ako kay Gimaras Girl, kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, kay Aksa Heliana, Marichet Serviano, Sheila Marie Santilla, Adbit. Maraming salamat. Hi din kay Elizabeth Lagunday. Hi din ako kay Menchi Pangilinan. Maraming thank you, RD Edria. Hello rin kay Maricon, kay Princesita Meralies, maraming thank you. Jessa Gallienero, maraming salamat. Riza, and Nits Pabuwalan. Ako po, sa lahat po ng mga hindi natin nabati sa kwentong ito, magdasal po tayong lahat na mabati kayo sa susunod na kwento. Try lang. Atin pong susubukan na makapagbati sa inyong lahat sa mga susunod pa po nating kwento. Maraming salamat. I love you all so much. Alam ko po na ilang araw nyo nang nakikita itong damit na suot ko dahil buong araw po akong nag-record ng iba't ibang mga kwento ninyo na pinadala kasi nga medyo mabibisya to ako in the next few days. Hello po sa inyong lahat again, and syempre, magandang araw. Enjoy the rest of your day. I love you all so much. Mwah, 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 mwah. Paalam!